Maayong gabi sa tanan. Ilabi na gyud sa atong mga higala nga nagatanaw karon. Special greetings sa atong mga kaigsuunan sa kaumahan sa Northern Davao Mission. Ilabi na gyud sa Panabo Central Church ug sa tanan natong mga viewers within the Philippines. Ako usang ipaabot ang akong warm greetings sa mga viewers na to outside the Philippines. Kumusta na kamo? Kumusta na kitang tanan? Hinaot nga hugot ang atong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo niining mangit-ngit nga kasaysayan sa panahon sa pandemya. Karong kagabhion, ako kamo tanang i-welcome sa atong ikaupat kagabi sa atong series Endless Truth. Ania kita karon sa Family Lecture Time. Empowering the family for time and for eternity. Ang atong topic karon exciting kaayo. Tungod kay atong pagahisgutan kining Master Key to Marital Compatibility. Swak na swak kini sa atong mga dalaga ug mga ulitawo. Ug usab sa atong mga ginikanan aron mag-guide nato ang atong mga kabataan sa pagpili sa ilahang mga life partners. Ug usab syempre alang sa ato ang mga managtiayon aron atong ma-refresh ang mga hiyas ug personality sa atong partners aron makahimo pa kita pag-adjust alang sa malipayon ug mas closer nga relationship diha sa kaminyoon. Unsa man kining gitawag nga compatibility? Matud pa sa mga in love, hindi kami tao, bagay kami, bagay na bagay kaming dalawa. Compatibility is likened to a puzzle. You have to match the pieces perfectly to form the complete image. What is compatibility? It means occur together without problems or conflict. Pag-uban nga walay problema o konflikto. Like-mindedness, panghuna-huna, panglantaw nga susama ug susama nga desisyon. It means also similarity o pagkapareho. Matud pa, si Adan ug si Eva mao'y mga perfect nga couple in terms of compatibility. Tungod kay si Eva, gikuha gayud gikan sa gusok ni Adan. So, generally, kitang mga kababainhan meant to be gyud kita sa mga kalalakinan tungod kay ang atong origin gikan man kita sa part sa lalaki. Matud pa sa Ginoo dinhi sa Genesis 2:18, dili maayo nga ang tawo mag-inusara. Buhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Nganuman nga kinahanglan nga ang manag-uyab compatible usa sila mosulod sa kaminyoon. Kining atong hisgutan karon, prerequisite kini in terms of compatibility aron mahimong malipayon, malinawon ug malungtaron ang usa ka pamilya. Atong tun-an unsa kining pinakamaayo nga yawi ngadto sa pagkabagay sa kaminyoon. Atong sulayan kung naa ba tay check ani. So alang sa mga singles, pwede mo maghimo og note. Unya alang sa mga singles nga aduna nay mga partners ug sa managtiayon atong sulayan pag-score kung pila ang atong kuha out of 7 keys. Ayaw lang pud mo kasubo kung ang inyuhang mga checklist adunay X kay matud pa sa hugot line, sana ang pagmamahal ay parang pag-check lang ng test papers. Marami bang mali, sa huli, ang tama pa rin ang binibilang. O di ba? So let's get started. Unsa man ang una nga key sa compatibility sa kaminyoon? Age. Edad. Age doesn't matter.
Pero sa tinuod lang mga kaigsunan, age really matters. Why? Because age is something to do with strength and vigor, mind alertness, and physical appearance and other aspects of life. So, importante kay sa kaminyoon ang gitawag nga age. Matud pa ni Google, ang ideal age gap sa magtiayon is 0 to 3 years. It showed greater satisfaction in marriage compared to those who have 4 to 6 years gap of marriage. It means that the lesser the gap, the greater the satisfaction in marriage. Kay tungod, ang lagyo nga gintang sa edad mo resulta kini sa dili paghatag ug katagbawan sa panginahanglan sa usag-usa. Tan-awon nato kini no nga mga managtiayon. Labi na kini. Siguro ang ilang edad ani, ang ilang age gap anaa sa 25 to 30 years. So, kini nga age gap dili na ideal nga age gap sa managtiayon. Mo resulta kini ngadto sa seryoso nga pagkabingkil diha sa kaminyoon. Ikatduha, mo kining gitawag nga education o edukasyon. Ang pinaka-ideal sa magtiayon, maayo unta nga ang duha pareho og level sa education. Kung professional silang duha, labing maayo or pareho sila nga high school level or elementary level. Nga naman, tungod aron pari-pareho ang ilang trabaho, ang ilahang aktibidades ug ang ilahang mga kahigalaan. Kay ngano di ay kung magnaglahi, makita nato nga kung managlahi ang aktibidad sa managtiayon, mao kini hinungdan sa panaglahi usab sa palibot nga kahigalaan ug unya mahimong magkalagyo sila emotionally ug dili ma-develop ang ilang love and friendship. Ang ikatulo mao kining gitawag nga health o maayong panglawas. Importante dai kini kaayo. Dinhi sa atong nasod ug sa uban nga mga nasod, daghan na ang mga couples nga magpa-check up sila. Maghimo sila general check up usa sila mosulod sa kaminyoon. Kita atong sutaon ang duha ka butang kung ang atoang partner atong sutaon kung unsa ang ihang kondisyones sa iyang panglawas. Sutaon nato ang kahimtang sa iyang panglawas o health status. Ug ang ikaduha, mao kining naandan nga pag-amping sa panglawas o lifestyle. Tungod kay with today's awareness of transmissible diseases from spouse to spouse and from parent to child, ascertaining one's health status is vital. Just as important as the health status are the habits, because the habits of today will determine the status of tomorrow. Example, ang atuang partner adunay mga bisyo. No, unsa kini nga mga bisyo nga angay natong bantayan kung naa kini sa atuang mga partners. So example, addiction to alcohol, no? Pagkapalahubog o palainom. Pagka-addict sa sigarilyo. Ug ilabi na gyud kining gitawag nga addiction to dangerous drugs nga maogi makaguba sa pagkamalipayon sa pamilya. So dako kayo ni siya nga bantayanan. Alang kanato nga mosulod pa sa kaminyoon. Ang ikaupat, mao kining culture o kultura. Dinhi sa Pilipinas, daghan kaayo kitag mga tribo ug nagkalain-lain ang atong kultura. Mas labing maayo kung ang atoang mahimong partner pare-pareho nato og kultura. Tungod kay dinhi sa atong kalibutan, managlahi gayud ang kultura sa mga katawhan. Aduna gayud kini kalabutan sa pagkabagay sa usag-usa sa kaminyoon.
Labi na gayud kung ang atong partner foreigner, no? So naay culture shock nga mahitabo ug usahay musangput kini sa divorce. So congratulations ni adtong mga managtiayon o mga Pilipina nga nakabana og mga foreigners nga nakabana og lahi pud nga ang mga rasa sa tao nga successful ang ilang marriage life. Lisod kaayo kini. Nasayod kami nga dako kaayo ang gihimo nga adjustment sa matag usa. Ang ikalima, mao kining gitawag nato nga family values, no? Pamatasan sa pamilya nga dako usab og influensya sa himuon nato nga pamilya kung kita magminyo na. Kita nga mga katawhan, produkto kitang tanan sa atong Pinoy-anan. Buti pasabot, gihimo nato nga modelo ang ato ang previous nga panimalay sa atong pagabuhaton nga panimalay sa umaabot. Gitawag pod kining ato ang ikaunom nga nga temperaments, no, o characteristics sa usa ka tawo. Sa ato ang mga kaigsuonan, aduna kitay gitawag nga upat ka mga klase sa temperament sa mga tao. So makita nato lahi-lahi tag personality. So atong itry og identify ang atoang kaugalingon nga temperaments ug ang temperament sa atoang partner, no? Temperament number 1. Mao kining gitawag nga sanguine. Ang sanguine nga personality, extrovert and people-oriented. Mao ni sila ang gitawag nato nga mga influencer, outgoing, mga laagan ni sila, mahigalaon, bibo, bida sa tapok-tapok o mga parties, mga active kaayo ni nga mga personality. Ikaduha, kining temperament number 2 nga gitawag nato og choleric. Extrovert personality and task-oriented individual. Ang mga choleric nga personality, mao ni sila ang mga doer, mga naay leadership ability, mga bossy, mga palasugo ni sila, kay mga organizer ni sila kasagaran. Ang ikatulo nga temperaments, mao kining phlegmatic personality, introvert, hilumon, and people-oriented. Mao kini silang gitawag nato nga mga relator. Mga loyal ni sila sa ilang mga friends, pero mga passive personality. Lack of sense of urgency. Mga langayan ni sila mga personality. Ang ikaupat o katapusan nga temperament, gitawag kini siya nga melancholy personality. Introvert and task-oriented. Mao ni sila ang atuang mga katawhan o mga klase sa tao nga mga thinker, orderly, sentimental, mga emotional, but they are good rule followers. Atong timan-an kung mangita kita sa atuang kapika sa kinabuhi o magplano kita pagsulod sa kaminyuon. Nga, kining mga temperaments, mahimo kini natong guide sa pagpili sa atuang ikauban sa kinabuhi. Atong timan-an, kung kita dili paminyo, if I am not yet married, atong timan-an ang tulo ka butang. I must take in account that couples completely similar could experience boredom. Kung pariha mog personality, pariha gyud kaayo, makapuol ug makalaay pod. Ang ikaduha, mao kining couples completely different could be in constant conflict. Kung sobra pud mo ka opposite, magsigi ra pud mo away. Ug kining ikatulo, medyo maayo ni siya. Tungod kay couples more similar and less different could facilitate compatibility. It means to say nga kung taas ang inyong pagkapareho
ug mubo lamang ang level sa inyuhang diferensya, kamo ang compatible. Unsa man kung minyo nako, pwede ba nako ilisan ang akong partner? Pwede ba nako biyaan? Pwede ba nako bulagan? Absolutely dili na gyud mga kaigsuonan. If I am already married, adunay tulo nga ato ang timan-an. Una, I must accept and respect my spouse differences. Wala man pud ta gipugos o giguyod sa dihang nagminyo ta. So ato gyung dawaton ang atong mga partner ug irespeto ang ilahang mga personality. Ang ikaduha, place my partner's desires above my own. Atong unahon ang iyahang mga kagustuhan. Ang ikatulo, allow my spouse strengths to complement my weaknesses. Hatagan nato og chance ang atuang mga partner nga ilahang hulipan ang atuang mga kaluyahon. Ang ikapito og katapusan nga yabi mao kining gitawag nato nga master key of all keys nga atong gihisgutan. Spiritual unity, espirituhanon nga pagkahiusa. Importante kaayo sa tanan nga pareho ang atuang gituhuan nga Ginoo. Pareho ang atong relihiyon ug pagtuo. Pareho ang simbahan nga atuang ginaadtuan. Mao kini ang pinakamaayo nga compatibility key sa tanan nga mga keys nga naa kanato karon. While there are various keys like age, edad, education, health, culture, temperaments, and family values, spiritual life is the master key. If we both belong to the family of God, we hold the master key to marital compatibility. Tungod kay lisod kaayo, no? When one partner serves Satan and the other serves God, there is conflict. So atong pangutano ng atong kaugalingon before ta magminyo. Kabahin ba ako sa pamilya sa Dios? O kabahin ba ang akong kaparis sa pamilya sa Dios? Akong giiskuran ang amuang panagtiayon ni Boyet mo. Di si Boyet ang akong partner. Naami score nga 6/7. Almost perfect. Apan sa amuang 25 years sa amuang marriage, daghan pa kayong adjustments nga among gihimo. Tungod kay marital adjustment is a lifelong process to unify interest and values. Matud pa, ato yung gamiton usahay o kanunay ang formula nga human formula nga 1 + 1 = 2. Nga managlahi ang atong interest, managlahi ang atuang desisyon. Kung ato yung tan-awon mga kaigsuunan, ang biblical formula sa panagtiayon o sa kaminyoon mo'y dapat natong gamiton. Kining 1 + 1 = 1. Usa ka panlantaw, usa ka panghuna-huna, ug usa ka desisyon. Sa katapusan, ang tambag alang sa mga singles nga gusto na mosulod sa risky apan exciting nga life sa marriage, pray for wisdom. Magampo kita nga tagaan kitag discernment sa right and wrong nga mapili nato ang tama nga tao alang kanato. Tungod diri sa James 1:5 nag-ingon, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Alang sa mga minyo, nga mubo pagid kaayo ang level sa compatibility, atong pangiyoon sa Ginoo nga kita tagaan og giya og pamaagi aron ma-adjust natong atong kaugalingon sa atong mga partners, alang sa atong mga anak
ug sa kahimayaan sa Ginoo. Tungod kay ang malipayon nga magtiayon adunay malipayon nga pamilya, ug ang malipayon nga pamilya usa ka asset sa komunidad. Ug kung kita usa ka asset sa komunidad, mahimo kitang suga og refleksyon sa Ginoo nga ato ang buhi nga Dios. Magpanalangin kanato ang Ginoo nga atong gialagaran. Maayong gabi sa tanan.